Matapos idawit ang ilang mambabatas sa mga maanumalyang flood control projects, sunod nang paiimbestigahan ng gobyerno ang kumpanya ng pamilya ni Senador Bongo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nais ni Ombudsman Boying Rimulya na silipin ang koneksyon ng mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya sa construction company na CLTG Builders. Pagmamay-ari ito ng ama ng senador na si Desiderio Go. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism noong 2018, isa ang CLTG sa mga may pinakamaraming infrastructure projects sa Davao Region, ang baluarte ng mga Duterte. Bago maging senador noong 2019, nagsilbing Special Assistant to the President Sigon ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. No? Wala tayong sisinuhin dito. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, handa silang imbitahan si Go gaya na lang ng pagpapatawag nila sa ilang mga mambabatas na nadadawit din sa anomalya. Sabi naman ng DPWH, sisilipin nila ang kaugnayan ng pamilya ni Go sa mga Diskaya mula pa 2016, lalo na't sila na raw mismo ang nagsabi na lumago ang kanilang negosyo simula pa noong nakaraang administrasyon. Umalma naman ang senador sa biglaang investigasyon sa kumpanya ng kanyang ama. Kahit kailan daw hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para mabigyan ng pabor ang kanyang mga kamag-anak sa mga kontrata ng gobyerno. Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Dagdag pa ni Go, handa siya mismong kasuhan ang kanyang kaanak kung may sapat na ebidensya. Pero base raw sa sarili niyang research, wala siyang nakikitang anomalya rito. Itinanggi niya rin na pinoprotektahan siya ng mga Diskaya dahil hindi niya umuno personal na kilala ang mga ito. Giit naman ni Secretary Dizon, kampante siya sa bagong ombudsman na maipapakulong ang mga Diskaya at ang ilang dawit sa questionableng proyekto sa Bulacan na una nilang kinasuhan. Magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan. Malapit ng magkaharap-harapan talaga dito. No? At tingin ko, linggo na lang siguro ang bibilangin at malapit ng ma-file ng ombudsman. Samantala, umabot na sa 5 bilyong piso ang halaga ng na-freeze bank accounts ng Anti-Money Laundering Council mula sa mga sangkot sa skandalo. Sa pulong ng iba't ibang ahensya kasama ang komisyon na pagkasunduan ng pagbuo ng Technical Working Group na bibilisan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.